Habang umuunlad ang teknolohiya ng sangkatauhan, nakalikha sila ng mga virtual games na tila ba'y totoong mundo ang iyong ginagalawan. Sa mga larong ito, tunay mong mararamdaman ang sakit at pinsala at ang masaklap. Maaari ka ding mamatay dito. Ngunit sa kabila ng panganib, may kakaibang gantimpala. Kung ikaw ay pinalad na makakuha ng isang napakahalagang bagay, maaari kang yumaman sa isang iglap. Subalit hindi ito para sa lahat. Tanging ang mga mayayaman lamang ang may kakayahang makapasok at makapaglaro sa mundong ito. Ngunit sa kagustuhan ni Kim Chul-soo na makalaro, kahit isa lamang siyang ordinaryong manggagawang bugbog sa trabaho, pinilit pa rin niyang makahanap ng paraan. Sa isang lumang net cafe, siya naglalaro ng virtual game, hindi para sa libangan kundi para mabuhay. Isa lamang siyang item farmer, nangongolekta ng gamit at ibinibenta ito para kumita. Pero kahit anong kayod, tila mailap pa rin ang tagumpay. Hanggang sa isang araw nagkaroon siya ng pambihirang pagkakataon, napasama siya sa isang hidden class sa laro. Inakala niyang ito na ang kanyang one big shot sa buhay, ang klaseng magdadala sa kanya sa rurok ng tagumpay. Ngunit kabaligtaran pala, nauwi ito sa kapahamakan. Itinuring lang siyang basura ng kanyang mga kasama at nauwi siya sa isang hindi inaasahang sitwasyon. Mula sa delikado niyang kalagayan, isa-isang nalagas ang kanyang malalakas na kasama. Ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, may isang bagay na nagbigay liwanag sa kanyang kakayahan. Nakatawag siya ng isang somon. Pero nang makita niya kung anong klaseng nilalang ang nakuha niya, isang goblin summoner. Ano kaya ang kahihinatnan ng kanyang kwento, tara? At sabay nating tuklasin at ang pamagat ng kwento ay level 999 Goblin. Dahil sa sobrang takot, napasigaw ng malakas si Haiwon, ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba. Sa sandaling yun, makikita siyang mabilis na tumatakbo palabas, bakas sa kanyang mukha ang matinding takot at pagkabahala. Sa kanyang likuran, humahabol ang demonyong maskara na kasalukuyang sinasaniban si Kim. Habang tumatakbo, naiinis siya sa sarili at sa sitwasyong kinasasadlakan niya. Sa oras na yun, malapit na siyang maabutan ng demonyong maskara, damaloy ang kilabot sa kanyang katawan kaya huminto siya sandali, at sa buong lakas ay sinipa niya si Kim sa mukha. Galit niyang sigaw, alisin niya ang maskara sa harapan niya. Dahil sa malakas na sipa, natanggal ang demonyong maskara mula sa mukha ni Kim. Nagulat si Haiwon sa nangyari at naisip niyang hanggat nakakabawas siya ng pinsala, hindi na kailangang pabagsakin tuluyan ang kalaban. Habang lumulutang sa ere ang maskara, napagtanto ni Haiwon na ang susunod nitong target ay isa sa mga pinakamalapit sa bumagsak na ginamit nito bilang sisidlan. Bigla namang kumilos ang maskara patungo sa kanya kaya nakikiusap siya kay Kim na tulungan siyang alisin ito. Dahil sa nangyari, makikita si Kim na nakadapa sa lupa, napamura dahil nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya sa kanyang katawan, galit na galit siya sa maskara ng demonyo. Pagkaalis ng epekto sa kanya, agad siyang tumayo at inis na sinabi kay Haiwon, nakita niya ang lahat ng nangyari, bakit siya tumatakbo sa halip na tulungan siya. Pero sa kasamaang palad, ang maskara ng demonyo ay muling lumipat sa mukha ni Haiwon, at siya na naman ang nasaniban nito. Nang mapagtanto ni Kim ang sitwasyon, natahimik siya sandali bago dahan-daang umatras upang tumakas. Ngunit napansin ito ni Haiwon at agad siyang hinarangan, dahilan upang mapadikit si Kim sa pader sa labis na takot. Nakiusap siya na huwag siyang saktan, sinasabing magkaibigan sila. Ngunit tila wala na sa katinoan si Haiwon, wala siyang awa nang bigla niyang suntukin si Kim sa sikmura ng buong lakas, napaubo ng dugo si Kim sa matinding sakit, ngunit sa kabila ng nangyari, nagawa pa rin niyang matawag si Gibo. Ginamit niya ang kakayahan ng Goblin Summoner Skill Rally. Sa tamang sandali, dumating si Gibo at hinarangan ang sunod-sunod na suntok ni Haiwon, gayunman, hindi man lang nabawasan ang life points ni Gibo. Mula sa likuran nito, galit na galit si Kim sa maskara, iniisip niyang ito ang kumokontrol sa kung sino man ang nagsusuot nito, kaya pala hindi siya makagalaw kanina. Habang walang tigil sa pagsuntok si Haiwon na wala namang epekto kay Gibo, inutusan ni Kim si Gibo na atakihin ang maskarang suot ni Haiwon. Agad sumunod si Gibo, inilabas ang kanyang pamalo, at papalapit na sana sa pag-atake nang biglang maramdaman ng demonyong maskara ang panganib, kaagad itong kumalas sa mukha ni Haiwon, sa kasamaang palad, namilog ang mga mata ni Haiwon nang makita niyang papalapit na ang pamalo ni Gibo. Wala na siyang nagawa kundi tanggapin ng malakas na hampas, dahilan upang mapalipad siya sa ere. Subalit hindi pa rin tumigil ang demonyong maskara,
Mabilis itong humanap ng bagong mabibiktima, ang pinakamalapit sa kanya. Napansin ni Kim ang paglapit nito at agad niyang inutusan si Gibo na gumawa ng paraan. Dahil si Gibo ang pinakamalapit, sa kanya sinubukan ng maskara na sumanib, ngunit sa kasamaang palad, dahil sa mahabang ilong ni Gibo, hindi ito damaykit ng maayos sa kanyang mukha. Sa halip, napatila po ng demonyong maskara pabalik, ngunit hindi ito sumuko, muling bumalik at sinubukang sumanib ulit, ngunit ganoon pa rin ang nangyari, napaatras lamang ito. Dahil wala na itong magawa, muling tinarget ng demonyong maskara si Kim, agad namang kumaripas ng takbo si Kim upang hindi maabutan, habang napapabulong sa sarili, bakit siya na naman? Sa kanyang pagtakbo, nadaanan niya ang dalawang matanda at nagulat sa kanyang nakita, mabilis niyang tinawag ang mga ito, sinabing huwag siyang harangan at umalis agad sa kanyang daraanan. Nang malapit na siya sa kanila, nabahala ang matandang babae at sinabihan si Kim na tumigil at huwag lumapit pa. Nagulat naman si Kim at nagbiro ng may inis, tinawag niya itong matandang bruha, at nagtatakang bakit siya minura nito. Nang tuluyan na niyang maabutan ang dalawang matanda, napansin ni Kim ang mga pangalan na nakasulat sa itaas ng kanilang mga ulo, ang matandang lalaki, na binubuhat ng babae, ay tila pamilyar sa kanya. Doon biglang pumasok sa isip ni Kim ang demonyong maskara na kaharap niya kanina. Nang makita niya ang username sa ulo ng matanda, napagtanto niyang hindi siya nagkakamali, iyon ay si Love Percockery. Napansin din niya ang pangalan ng matandang babae at sandaling napaisip. Nang tuluyan na niyang maabutan ang mga ito, galit niyang sinabi, magkakilala pala silang dalawa, hindi lang basta magkakilala, mag-asawa pa ito. Habang patuloy na mabilis na tumatakbo si Kim, pinagsabihan niya ito, kahit sino pa man silang dalawa, ang punto ay niloko siya ng mga ito, napamura siya sa inis at naisip niyang kaya pala sinundan siya ng mga ito sa misyon. Ngunit hindi pa rin nawawala ang panganib, patuloy pa rin siyang sinusundan ng maskara, kaya nagsusumikap si Kim na hindi siya maabutan. Sa sandaling yun, binyantaan niya ang dalawang matanda na kapag nakalabas sila roon, papatayin niya ang mga ito. Pagkasabi niyon ay humarurot si Kim sa pagtakbo at iniwan ang dalawang matanda. Habang ramdam ng matandang babae ang labis na pagod, bigla namang nagsalita ang kanyang asawa na nakararamdam siya ng pagkahilo. Nagulat si matandang Ray, nagising na pala ito. Ngunit sa mismong sandaling yun, biglang sumanib sa matandang babae ang maskara ng demonyo, nagtaka naman ang kanyang asawa kung ano ang ginagawa nito, hanggang sa bigla na lamang siyang itinapo ni matandang Ray sa lupa, nagrereklamo pa ito dahil sa sobrang hilo at pakiramdam niya ay maaari na siyang mamatay anumang oras. Sa sandaling yun, biglang huminto si Kim at lumingon sa kanyang likuran, napansin niyang ang demonyong maskara ay hindi na siya sinusundan. Napagtanto niyang ito ay sumanib na sa matandang babae, nanlaki ang mga mata ng matandang lalaki sa kanyang nakita. Napasigaw siya sa pagkabahala, sinasabing maaaring kayanin ito ng mga kabataang tao, ngunit ang mga matatandang katulad nila ay mamamatay dahil sa ganitong uri ng bagay. Habang tinawag niya si Kim, galit niyang binigkas na hangal ito. Nang marinig ito ni Kim, naningkit ang kanyang mga mata sa inis, gusto niyang sabihin sa matanda na sinuot niya ang demonyong maskara dahil akala nito ay kaya iyon ng mga bata. Sa mapang-asar na ekspresyon, itinuro niya ang matandang lalaki at sinabihan itong huwag siyang patawanin. Sino ba ang nagsabi sa kanya na maglaro ng ganitong klaseng laro sa edad niya? Dagdag pa niya, kaunti lang naman ang kontrol ng maskara sa isipan, tapos kung magsalita siya, parang katapusan na ng mundo. Pinagsabihan niya ang matanda kung alam ba nito kung kailan at saan maaaring lumabas ang mga bagay sa ganitong laro. Paano kung sa gitna ng laro ay atakihin siya sa puso, kanino niya isisisi ang mangyayari? At anong ibig niyang sabihin na makakayanan nito ng mga kabataan, kung ganito kaseryoso ang laro para sa matatanda, bakit pa rin niya ito nilalaro? Bigla namang dumating sina Haiwon at Gibo na mabilis na tumungo sa kanya, sinabi niya na dumating na ang kanyang dalawang tauhan. Pagdating ni Haiwon, nadatnan niya si Kim na sobrang gulat. Hindi siya makapaniwala kung paano nabuhay si Haiwon matapos tamaan ng atake ni Gibo, sa sobrang pagod, ipinaliwanag naman ni Haiwon na dahil pareho silang kasapi ng iisang partido, hindi siya tatamaan ng damage maliban na lamang kung i-activate niya ang kanyang PK mode. Nagulat naman si Haiwon kung paano nakatakbo si Kim ng ganoon kabilis. Tinanong niya ito kung inilagay ba ni Kim ang lahat ng kanyang stats sa agility o kung ano paman na agad namang sinang-ayunan ni Kim. Habang nangyayari yon, itinuro niya ang matanda at sinabing, hindi ba nito alam na niloloko lang sila ng matandang babae, na sinubukan pa nitong ipasuot ang maskara sa kanila. Nagulat naman si Haiwon sa kanyang narinig, habang patuloy na ipinaliwanag ni Kim na sinusubukan lang niyang makatakas upang makapaghiganti, ngunit alam ba ng matanda na ang maskara ng demonyo ay papunta sa kanya sa halip?
Nagulat si Kim nang bigla siyang tanungin ni Haiwon kung gusto ba niyang tahimik na maging isang goblin. Tanging sagot lamang ni Kim ay, kalokohan yan, bakit niya gugustuhin maging goblin? Agad namang ipinaliwanag ni Haiwon na hindi isang mahina na goblin ang tinutukoy niya, kundi ang kanyang summon, isang goblin na napakalakas. Dagdag pa niya, hindi niya akalain na iisipin ni Kim na gusto niyang maging katulad nito. Nang marinig ito, napahawak si Kim sa kanyang baba at napaisip, isiniwalat niya na nitong mga araw ay pakiramdam niya ay hindi na siya pinakikinggan. Kung tutuusin, na ano ba ang halaga ng pagiging malakas kung hindi mo naman ito palaging makokontrol? Inamin pa ni Kim na minsan ay naisip niyang mas madali na lang kung siya na lang mismo ang maging goblin. Pagkatapos niyang sabihin ang lahat, bigla siyang lumingon kay Haiwon, na kung bakit nito itinatanong yun sa kanya. Itinuro naman ni Haiwon ang sarili at sinabing nang isuot niya ang maskara kanina. Tinanong niya si Kim kung ano ang itsura niya. Hindi nagdalawang isip ang ating bida at tumugon, para kang siraulong babae. Sumiklab ang galit ni Haiwon nang marinig yun. Hindi yun ang ibig niyang sabihin, ang tinutukoy niya ay ang anyo ng kanyang katawan. Ngunit kalmado lamang na sagot ni Kim, na biglang lumaki at nakakatakot tignan ang lahat ng maskulado niyang kalamnan. Habang ipinapakita ni Haiwon ang kanyang braso, sinabi niya na alam na niya ang dahilan. Sa palagay niya, ginagawang bersyon siya ng maskara ng sarili niyang nais maging. Mahilig kasi siyang mag-ehersisyo at ayaw niyang tumaba. Madalas niyang iniisip na magkaroon ng mas maraming kalamnan, kaya marahil yun ang ipinapakita ng maskara sa kanya. Habang inaalala naman niya ang demonyong maskara, napaisip siya na maikli ang matandang yun. Kung ganoon, kung ang problema nito ay ang kanyang taas, ipinapaliwanag nito kung bakit napakatangkad nito noong una nila itong nakita. Nagkatinginan sina Kim at Haiwon, at naisip ni Kim na kung tama ang kanyang teorya, maaaring ang matandang babaeng yun ay gustong magkaroon ng anak. Agad naman itong sinang-ayunan ni Haiwon. Samantala, nanginginig ang matandang lalaki habang tinitingnan ang kanyang asawa. Bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkabahala, at bumulong siya sa sarili na kailangang mailigtas niya ito sa lalong madaling panahon. Sa kanyang harapan, makikita ang matandang babae na unti-unting lumalaki ang tiyan, na parang isang buntis, habang dahan-daang sumasanib sa kanya ang maskara ng demonyo. Isang alaala ang sumagi sa isipan ng matandang lalaki. Noong panahon ng kanilang kabataan, sinabi sa kanila ng isang doktor na hindi natuloy ang kanilang pagbubuntis. Dahil dito, nagpa siya ang mag-asawa na marahil ay panahon na upang sumuko na sila. Habang magkasamang nakaupo sa isang upuan, sinubukan ng lalaki na pag-aani ng loob ng kanyang asawa. Ngunit bigla na lamang umiyak ang babae. Nalungkot ang lalaki sa nakitang pagluha ng kanyang asawa, kaya't sinabihan niya ito na hindi niya kasalanan kung nahirapan silang magkaanak. Marami ring tao ang dumaranas ng ganoong sitwasyon. Tinanong niya ito kung bakit pa siya umiiyak. Sinabi ng lalaki na sapat na sa kanya ang kanilang masayang pagsasama, hindi kailangang magkaroon ng anak upang maging ganap ang kanilang buhay. Malaking bagay ba talaga ang pagkakaroon ng anak, sabay-akbay sa asawa? Upang lalo pang pag-aani ng loob nito, pabiro niyang sinabi, isang araw, magiging anak siya na lalaki, at sa ibang araw naman, magiging anak niya nito na babae. Masayang binanggit ng lalaki na ayos lang ang lahat, at biro pa niyang tanong, bakit umiiyak pa siya? Para siyang batang napaka-espesyal, at sinubukan niya ang kanyang asawa kung talagang bata ba talaga siya. Nang marinig yun, bahagyang ngumiti ang babae, at sumili ang kanyang ngiti habang patuloy siyang pinapakalma ng asawa. Huwag na siyang umiyak, dahil sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, aalagaan niya ito na parang isang bata. Pagbalik sa kasalukuyan, nalungkot ang matandang lalaki habang tinitingnan ang kalagayan ng kanyang asawa. Bigla namang sinabi ni Kim at inakay si Haiwon, umalis na sila rito, masyadong mabilis kumilos ang baliw na maskara para mamatay. Nang marinig ito, nabahala si Haiwon at pinigilan niya si Kim, paano nga ba nila iiwan ang dalawang matandang yun? Ibinanggit ni Haiwon na noong sinaniban siya ng maskara, may kakaiba siyang naramdaman, hindi siya makagalaw o makapagsalita ayon sa kagustuhan niya. At dahil nasa loob sila ng isang dungeon, hindi rin siya makapag-log out. Bigla siyang nabalisa at napayakap sa sarili, para bang naging paralitiko sa gitna ng isang bangungot. Hindi niya mag-alaw kahit isang kalamnan, at ang hindi malaman kung kailan matatapos ang karanasang yun ay lalong nagdulot ng takot. Samantala, ang matandang lalaki ay naiwan sa ganoong kalagayan sa mahabang panahon. Buong tatag niyang hinarap si Kim at ipinahayag na dapat nilang iligtas ang dalawang matanda. Ngunit sa sandaling yun, bigla na lamang umalis si Kim sa kanyang harapan at naglakad palayo. Napalingon-lingon si Haiwon, hinahanap kung saan ito nagpunta. Paglingon niya sa gilid, nakita niya si Kim, galit niyang tinawag ang pangalan nito. Ngunit tila walang pakialam si Kim sa nangyayari. Sinabi pa nito kay Haiwon,
kung plano ba niyang isuot muli ang maskara sa halip na ang matanda, at kung ganoon nga, naiintindihan daw niya yun. Galit na tumugon si Haiwon na hindi yun ang ibig niyang sabihin, ngunit mariin naman ang sagot ni Kim, bakit daw niya gagawin yun? Gayong napakabilis gumalaw ng maskara at imposibleng mahuli, kung nais niyang umangat, dapat siyang lumabas at maghanap ng ibang mga halimaw agad-agad. Nang marinig yun, sinubukan ni Haiwon na haminin si Kim, sinabi niya na kung ganoon, kukunin na lamang niya lahat ng gantimpala para sa sarili niya, lalo na ang natatanging gantimpala ng halimaw. Nagulat si Kim nang marinig niya ang salitang natatanging halimaw. Ipinaliwanag ni Haiwon na hindi basta-basta mahuhuli ang halimaw na yun nang walang dahilan, at hinikayat si Kim na tingnan itong mabuti. Ibinanggit niya kung nakita na ba niya ang isang halimaw na may ganoong pangalan at kulay, marahil, kasing hirap din itong mahuli, tulad ng karanasan sa pagkuha ng EXP at mga bihirang drop na nasa ibang antas. Naging interesado naman si Kim sa mga sinasabi ni Haiwon tungkol sa mga gantimpala at sa kakaibang antas ng halimaw. Dahil dito, agad niyang tinawag si Gibo, na ikinagulat naman ng goblin. Sa sandaling yun, sumilay ang isang masamang ngiti sa labi ni Kim habang mahigpit niyang hinahawakan ang sinumpang latigo. Sa nakakatakot niyang ekspresyon, tinanong niya si Gibo, gusto ba niyang subukan? Nang makita yun ni Haiwon, tinawag niya si Kim na may pagkabahala at tinanong kung anong meron sa latigong hawak nito, biglang natakot ang goblin, na parabang alam na nito ang mangyayari. Galit namang sumigaw si Kim at pinatahimik si Haiwon, sinabi niyang manood na lang ito dahil yun lang ang paraan para mahuli nila ang hangal na maskara. Muli niyang ginamit ang Bloodworm Whip sa kabila ng sumpang dala nito. Inisip pa rin ni Kim na ang kabaliwan ay isa lamang kasanayan na nagpapataas ng stats ng kanyang summon. Alam niyang medyo mababaliw si Gibo, ngunit maaari niya itong gamutin sa pamamagitan ng pagpapakain ng sausage, bagaman nababahala siya sa mga random na epekto ng status, naisip niyang ayos lang yun hanggat hindi siya nawawala ng malay, tulad ng dati. Buong tapang niyang hinabol si Gibo upang paluin ang sinumpang latigo, sa isip niya, kapag siya ay tataya, kailangang isugal niya ang lahat. Samantala, napatigil si Haiwon at napangangas sa gulat sa kanyang nasasaksihan. Maya-maya, lumabas sa system window ang epekto ng status, mahina man ang damage, ngunit tumataas ito sa loob ng itinakdang oras, nang mabasa yun ni Kim, sumilay sa kanyang mukha ang isang malademonyong ngiti at bulong niya sa sarili, naka-jackpot siya. Sa oras na yun, tuluyan ng nilamon si Gibo, agad naman siyang inutusan ni Kim na kung makita niya ang maskara na sinusuot ng matandang babae, patayin niya ito at bibigyan siya ng longganisa bilang gantimpala. Ngunit bigla na lamang sumugod si Gibo, hindi sa matandang babae, kundi sa kanyang sariling summoner. Nagulat si Kim sa inasal ng hangal na ito at hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang naging kilos nito. Sa kabutihang palad, nagawa ni Kim na saluhin si Gibo bago pa ito tuluyang makasakit, pinagsabihan niya itong doon siya pumunta kung saan naroon ang kalaban. Pagkatapos ay ginamit niya ang kakayahan na Goblin Throwing, at buong lakas niyang inihagis si Gibo patungo sa kinaroroonan ng matandang babae na sinaniban ng maskara. Mula sa ere, inihanda ni Gibo ang kanyang sarili, ilang sandali pa, agad niyang inatake ang matandang babae. Nagulat naman ang matandang lalaki nang dumaan si Gibo sa kanyang gilid, at buong lakas na tinamaan ang mukha ng matandang babae. Nang makita yun ng matandang lalaki, bakas sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala at pagkabahala sa sinapit ng kanyang asawa. Dahil dito, agad niyang binitiwan ang kanyang sandata at mabilis na pinuntahan ang kanyang asawa. Subalit sinabi ng matandang babae, sa hilo at nangihinang tinig, na maaari na siyang mamatay. Ngunit biglang ipinahayag ng Windows system na hindi maaaring sakta ni Kim ang kanyang mga kasamahan. Agad namang sumigaw ang matandang babae at binalaan ng kanyang asawa na ayos lamang siya, at huwag itong lalapit dahil kung gagawin niya yon, maaaring maulit muli ang nakakatakot na pangyayari. Pagkasabi niya nito, agad namang gumalaw ang maskara at lumapit sa kanyang asawa, na natigilan sa gulat at wala nang nagawa. Sa kabutihang palad, mabilis na kumilos si Haiwon at nagawa niyang itulak palayo ang matandang lalaki. Habang nangyayari yun, inutusan niya ang matanda na siya na ang bahala sa asawa nito at dapat na silang umalis rito. Sinabi niyang aayusin nila ang sitwasyon kahit papaano. Sa sandaling yun, tuluyan ang sinaniban si Haiwon ng demonyong maskara, walang nagawa ang matandang lalaki kundi panoorin ito, kaya agad niyang nilapitan ang kanyang asawang nakahandusay sa lupa. Inialalayan niya itong tumayo upang makaalis na sila sa lugar habang nagsisimula ng umiral ang epekto ng maskara sa katawan ni Haiwon. Matatag na sumigaw si Kim at hinamon ng demonyong maskara kung patuloy pa ba itong makikipaglaban, tulad ng inaasahan niya. Tunay nga itong kakaibang nilalang, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang makatakas ito muli.
Samantala, hinarap ni Gibo si Haiwon na ngayon ay ganap ng sinasaniban ng maskara. Ilang sandali pa, bigla itong umatake ng napakabilis, nakabuka ang bibig na tila handang manila. Ngunit bago pa siya makakagat, nagawa ni Haiwon na umiwas sa pag-atake ni Gibo. Sa bilis ng kanyang galaw, nahawakan niya ang paa ni Gibo at ginamit ang kanyang tuhod upang saktan si Gibo sa likod, dahilan upang mapasigaw ito sa matinding sakit. Nang makita yun ni Kim, napanganga siya at hindi makapaniwala, hindi lamang nakaiwas si Haiwon sa pag-atake ni Gibo, nagawa pa niyang makontra ito. Dahil sa matinding pag-atake, bumagsak si Gibo sa lupa habang naglalaway. Nang tumingin siya sa unahan, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot nang makita niyang inangat ni Haiwon ang kanyang paa ng halos 90 degrees, handa nang umatake. Sa oras na yun, buong lakas niyang ibinagsak ang kanyang paa sa ulo ni Gibo, ngunit tila walang pinsalang naidulot. Napatigil si Kim sa kanyang nasasaksihan, ngunit mabuti na lamang at walang nasaktan. Inakala pa nga niya na mas lalo pang lumakas si Gibo at naging mas nakakatakot. Habang patuloy na umaatake si Gibo, nakaramdam si Kim ng kakaibang pakiramdam, tila ba kahit sa kanyang pagkabaliw, hindi man lang siya makatama ng isang suntok. Napansin niya si Haiwon, ang kanyang pinsala ay kahabag-habag, ngunit kakaiba ang kanyang mga galaw habang nakahanda na itong umatake. Gamit ang isang malakas na suntok, nagawa niyang patamaan si Gibo sa mukha. Sa tindi ng lakas, sumiklab ang matinding alon ng enerhiya sa paligid. Nang makita ito ni Kim, tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahang ganito ang mangyayari, kaya napaisip siya, matibay lang talaga si Gibo, at hindi dahil mahina siya. Sa lakas ng pag-atake, makikita si Gibo na tila walang nagawa sa kanyang sitwasyon, kahit pa ginamit ni Kim ang sinumpang latigo. Hindi maiwasan ni Kim na mabahala dahil pagtingin niya sa itaas ng kuweba unti-unti na itong gumuho. Dahil sa inis, napasigaw siya ng malakas, nagtataka kung bakit patuloy itong nangyayari sa kanya. Samantala, patuloy na tumatakbo ang dalawang matanda palabas ng kuweba. Napalingon ang matandang lalaki at napansin niyang malapit ng gumuho ang kuweba. Agad niyang hinawakan ang kanyang asawa sa balikat upang protektahan ito. Nagulat ang babae sa ginagawa ng kanyang asawa, at ilang sandali lang, bigla na lamang nahuhulog ang mga bato sa itaas ng kuweba. Sa sandaling yun, naalala ng matandang lalaki ang lahat ng magagandang sandali ng kanilang pagsasama, kung paano siya inalagaan ito na parang isang bata sa napakahabang panahon. Binanggit niya na siya'y tumanda na, ngunit may isang bagay siyang nakalimutan, isang bagay na hindi niya kailanman dapat nalimutan. Habang naglalaglagan ang mga bato sa loob ng kuweba, mahina niyang sinabi kung gaano siya kalungkot, na napunta siya sa lugar na ito, para lang sundan siya, kaya buong puso siyang humingi ng tawad sa kanyang asawa habang tuluyan ng gumuho ang loob ng kuweba. Pagkatapos ng pagguho, makikita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Kim, na daganan siya ng napakaraming bato. Ganoon din ang sinapit ni Haiwon, sumigaw siya ng malakas, tinatawag si Kim kung naririnig pa ba siya nito. Tumugon naman si Kim, napamura sa inis habang hinahanap si Haiwon, na sinisisi niya sa nangyari. Napasigaw naman si Haiwon nang makita niya ang kamay ni Kim. Tinanong niya si Kim kung kaya pa nitong igalaw ang kanyang kanang kamay. Agad naman itong ginawa ni Kim at, sa inis, nag-dirty finger pa siya kay Haiwon, na inis tuloy ito sa kanyang inasal at tinanong kung ano bang pinaggagawa niya. Ngunit agad iniba ni Haiwon ang usapan at sinabihan si Kim na ang maskara ng demonyo ay nasa ilalim mismo ng kanyang kamay. Ipinaliwanag niyang naipit siya at hindi makagalaw, kaya inutusan niya si Kim na subukan itong saktan ang maskara kahit kaunti. Doon napagtanto ni Kim na hindi lamang siya ang naipit sa lugar na iyon. Tulad ng sinabi ni Haiwon, kinuyam ni Kim ang kanyang kamao upang atakihin ang demonyong maskara. Dahil hindi rin ito makagalaw, tumulo ang malamig na pawis sa maskara nang sabihin ni Kim, 100%, mamamatay na siya ngayon. At sa sandaling yun, mahina niyang sinuntok ang maskara, nagdulot ito ng 18 puntos na pinsala. Pagkatapos ng kanyang pag-atake, biglang sumigaw ang maskara at nagliwanag ng matindi. Dahan-dahan itong nabiyak hanggang tuluyan itong nagkapira-piraso sa ere. Natuwa naman si Haiwon sa naging resulta ng mapatay ang maskara, kahit maliit lamang ang pinsalang naidulot, totoo nga, isa itong tag na halimaw, samantala, umakyat na sa antas na 39 si Haiwon. Habang naipit pa rin si Kim, tinawag niya si Haiwon upang tanungin kung patay na ba ang maskara. Napamura siya sa inis habang hinahanap kung nasaan ang malaking gantimpala, kasabay nito, umakyat din sa antas na 41 ang kanyang level. Kaya sinimulan niyang hanapin ang maskara at kinapa ito sa paligid. Ang Demon Mask ay isang natatanging kagamitan, isang unique item, na hindi maaaring i-trade ang summon item.
Naisip ni Kim na kailangan niyang makuha ang maskara bago pa ito maagaw ng iba. Ngunit bigla na lamang niyang narinig ang isang kakaibang tunog na ikinabahala niya, dahan-dahan na papalapit ang pinagmumulan nito. At mula sa dilim ng kanyang kinalalagyan, lumitaw si Gibo, nakalabas ang dila at naglalaway, tila isang gutom na halimaw na handang umatake. Napailing si Kim sa mura dahil nakalimutan niyang nasa kalagayan pa ng pagkabaliw si Gibo. Dahil dito, ginamit niya ang kanyang goblin feeding, at mula sa kanyang kamay ay lumabas ang isang longganisa. Nabahala siya at naisip na kailangan na niyang agad itong pakainin ng sausage. Ngunit napansin ni Kim na hindi na niya maigalaw ang kanyang kamay dahil naipit ito sa isang malaking bato. Habang unti-unti nang lumalapit si Gibo sa kanya, nabalisa siya at inisip kung bakit siya sinusugod nito. Posible kayang hindi siya nakikita dahil madilim. Nagulat siya nang makita ang itsura ng mga mata ni Gibo. Bakit ito nagkaganoon? Maaaring dahil ba ito sa kanyang pagkabaliw? Nang mapagtanto ni Kim na papalapit na ng papalapit si Gibo, lalo siyang nabahala. Dahan-dahan itong lumalapit sa kanyang mukha, at biglang naalala ni Kim ang isang halimaw na nakalaban niya noon sa loob ng kuweba. Dahil sa matinding takot, napasigaw siya habang tuluyan ang nakalapit si Gibo sa kanya. Nagulat naman si Haiwon at nabahala nang marinig ang sigaw ni Kim. Agad niya itong tinanong kung ano ang nangyayari. Pagkatapos niyang sabihin yon, bigla na lang lumipad si Kim mula sa malalaking bato, parang papel na tinangay ng hangin, dahil sa malakas na atake ni Gibo. Namilog ang mga mata ni Haiwon nang makita niyang lumipad si Kim sa kanyang gilid, kasabay ng mga nagliparang bato. Sa tindi ng impact, tumilapon si Kim at bumangga sa isang bahagi ng kuweba, dahilan upang magkaroon ito ng malaking butas. Mula roon, naisalayan ng dalawang matanda ang liwanag mula sa labas. Naisip ng matandang lalaki na sila ay buhay pa, na tila ito'y isang tulong mula sa langit para sa kanila. Samantala, napatingin siya sa madilim na bahagi ng kuweba, at napansin niyang may gumagalaw sa ibaba. Laking gulat niya nang makita si Gibo na lumalabas, hawak ang longganisa, habang inutusan naman ito ni Haiwon na kunin na ang maskara at umalis kaagad. Sa labas ng kuweba, naroon si Kim na bumangga sa isang malaking bato. Narinig niya ang boses ni Haiwon na nagsasabing hindi niya kayang iwanan ng maskara. Dahil dito, naisipan ni Haiwon na dalhin na lamang ito palabas. Ngunit sa halip, nagngit-ngit si Kim sa galit, hindi niya matanggap ang mga sinabi ni Haiwon at galit niyang binulyawan ito. Sinasabing kung makakalabas siya dito, papatayin niya ito. Nabigla naman si Haiwon at natanong kung paano siya makakalabas sa ganoong sitwasyon. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo habang nagpapaliwanag na hindi niya alam ang lahat. Ang tanging alam niya ay hindi maaaring ipagpalit ang natatanging bagay na yun. Ilalabas lamang niya ito upang ibigay sa kanya, dahil walang ibang dapat kumuha nito. Galit na galit si Kim at mariing tumugon, iyan ba talaga ang dahilan niya? Pagkatapos ay binalaan niya si Haiwon na kapag nawala na ang kabaliwan ni Gibo, tatawagan niya ito upang tapusin siya. Ngunit bago pa siya makakilos, biglang nagsalita ang matandang lalaki, kinausap niya si Kim at sinabing ang lahat ng naroroon ay pagmamay-ari nilang mag-asawa, habang hawak-hawak ang isang supot ng gantimpala. Nang marinig ni Kim ang sinabi ng matandang lalaki, nagulat siya at nagtaka, humingi ito ng paumanhin sa kanya at nagpasalamat sa tulong na ibinigay niya. Lumapit naman ang lalaki sa kanyang asawa at inutusan itong magmadaling humingi rin ng paumanhin kay Kim, agad namang sumunod ang matandang babae, bagaman halatang may pagkabalisa. Ngunit bumuhos ang matinding galit ni Kim, galit niyang tinanong kung gusto ba talaga ng mga ito na ayusin ang lahat gamit lamang ang pera matapos siyang mapahamak, binanggit niyang ayos lang, at titingnan na lamang niya ang sitwasyon, kung gaano kalaki ang halaga, bago siya magpasya kung tatanggapin niya ito o hindi. Sa inis, sinigawan siya ni Haiwon, hindi ito makapaniwala na talagang kukunin ni Kim ang lahat ng pera, dahil yun na lamang ang natitirang kayamanan ng mag-asawa. Napalingon naman si Haiwon nang marinig ang sinabi ng matandang lalaki na ayos lang, dahil titigil na raw sila sa paglalaro. Masaya niyang sinabi sa kanyang asawa na tulad ng sinabi ni Kim, titigil na sila sa mapanganib na laro kung saan maaari silang mamatay anumang oras. Pagkatapos, ihinigis ng matandang lalaki ang kanilang game capsule sa labas at binanggit na balak niyang gugulin ng mas maraming oras kasama ang kanyang asawa, namula naman ang matandang babae sa sinabi nito, kaya idinugtong ng lalaki na hindi na nila kailangan ang perang yon. Nagulat si Haiwon at nagtanong kung ibibigay ba talaga nila ang lahat ng pera. Nakangiting sumabat si Kim at sinabing narinig naman siguro niya yon, dahil iyon ang kabayaran para sa kanilang kaligtasan. Kung titigil na sila sa laro, at kung hindi nila ito ipagpalit sa pera ay wala din itong silbi. Dahil dito, nag-usap sandali ang tatlo, tinanong ng matandang lalaki kung talagang maaaring gawing pera ang lahat ng yun,
Mahinang bulong naman ni Haiwon na syempre, bangko ang haharap sa lahat ng transaksyon. Sumabat ang matandang babae na kung ganoon, sayang naman kung ibibigay lang nila ito. Napasigaw si Kim sa galit at tinanong kung ano ba ang ginagawa ng tatlo. Ilang sandali pa, nagpasya na ang tatlo. Sinabi ni Haiwon na kailangan na nilang mag-log out. Sumang-ayon ang matandang lalaki, ngunit pinagsabihan siya ni Haiwon na humingi na sila ng tawad kanina kaya habang may pagkakataon pa umalis ay na sila. Sa sobrang inis at galit, napasigaw si Kim at tinanong kung ano ang iniisip ng tatlo. Ngunit sa sandaling yun, bigla na lang sabay-sabay na nag-log out ang tatlo. Iniwan si Kim na tila may mapait na pagpapaalam, bago tuluyang mawala, narinig pa niya si Haiwon na nagsabing tatakas na sila. Hindi may pinta ang mukha ni Kim sa galit, lalo na nang marinig niya mula kay Haiwon na ang kanyang goblin ay nawala na ang pagkabaliw kanina pa. Matapos ang insidenteng yun, natapos ni Kim ang laro tungkol sa demonyo ng maskara. Bumalik siya sa NPC na si Shin at napansin niyang nakaabot na siya sa antas na 40. Binati pa siya nito, sinabing medyo mahusay na siyang manglalakbay ngayon. Galit pa rin si Kim habang mahigpit na kinukuyom ang kanyang kamao at inilapit ang mukha sa NPC, ngunit si Shin ay ngumiti lamang. Tila nagsasabing sa pamamagitan ng kanyang tingin, na lumakas man siya, mas mababa pa rin siya sa kanya. Napangiti naman si Shin at sinabing maayos na ang lahat, kaya panahon na raw upang sabihin niya ang lihim. Kaya't inanyayahan ni Shin si Kim na maglakad muna sila ng kaunti, nainis naman si Kim at nagtanong kung bakit pa kailangang maglakad, mas mabuti raw na ibigay na lang agad ni Shin ang quest. Habang naglalakad, sinabi ni Shin na matagal na siyang naghahanap ng isang katulad niya, samantala, tahimik namang sumusunod si Kim habang pinapaikot niya si Kibo, ipinagpatuloy ni Shin ang kanyang paliwanag, na ang ibig niyang sabihin ay isang taong makapaghatid sa kanya ng mga bagong ideya. Pinagsabihan pa niya ito kung nakikinig ba ito sa kanya. Ipinahayag ni Shin ang tungkol sa 1000 taong digmaan sa pagitan ng mga tao at mga halimaw. Tinanong niya ito kung alam ba nito ang tinatawag na Human Monster War, agad namang tumugon si Kim na wala siyang alam tungkol dito. Kaya ipinaliwanag ni Shin, na batay sa kanyang kaalaman, ang digmaan ng mga tao at halimaw ay nagtapos sa pagkapanalo ng mga tao. Ang mga natalong halimaw ay ipinatapon sa mga dungeons, dahilan upang maghari ang kapayapaan sa mundo ng mga tao. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal, sa pagkawala ng kanilang mga kaaway, nagsimula namang sakta ng mga tao ang isa't isa. Habang naglalakad, narating nila ang isang malaking pintuan. Agad silang pumasok, at binanggit ni Kim na tila may malaking problema. Tinanong niya si Shin kung ano ba talaga ang gusto nitong ipagawa sa kanya, at kung ano ang kaugnayan niya sa pakikipagsapalaran na iyon. Pagpasok nila sa loob, agad sinindihan ni Shin ang isang sulo, ipinaliwanag niya na kailangan nilang gawin ng isang bagay, isang ritual kung saan dapat nakatuon ang palaso ng puot. Habang ipinapakita ni Shin kay Kim ang isang napakalaking halimaw, patuloy niyang ipinaliwanag na sa huli, na pagtanto ng mga tao na kailangan din nila ang mga halimaw. Napatulala naman si Kim nang makita ang dambuhalang nilalang, hindi siya makapaniwala na may ganitong halimaw sa loob mismo ng nayon, agad niyang naisip na kung sakaling makawala ito, tiyak na mapapahamak silang lahat. Samantala, patuloy na naglahad si Shin ng kasaysayan, ayon sa kanya, ang tanging pagkakataon lamang na nagkakaisa ang mga tao ay kapag may isang karaniwang kaaway, ang mga halimaw, kahit para sa kapayapaan ng sangkatauhan, aniya, ang mga halimaw ay isang kailangang pag-iral. Idinagdag pa niya na malapit nang sumiklab ang isang bagong digmaan, at upang mapigilan ito, kailangan niyang gumawa ng isang mahirap na desisyon. Kahit maraming tao ang maaaring mamatay, ito raw ay isang hindi maiiwasang pagpili upang mailigtas ang mas nakararami. Bigla namang napaisip si Kim, bakit tila bigat na bigat ang kanyang kalooban, gayong hindi naman siya dapat maapektuhan. Sa kabila nito, alam niyang hindi niya pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Binitawan ni Shin ang sulo at seryosong tumingin kay Kim, pinagsabihan niya itong makinig ng mabuti. Sa mabigat na tinig, sinabi ni Shin na muling sisiklab ang Human Monster War, ngunit malamig lamang ang tugon ni Kim, wala raw siyang pakialam sa digmaan o kahit sa ina ni Shin, ang gusto lang niya ay makuha na ang quest. Pagkatapos noon, biglang lumabas ang system window na may mga pagpipilian batay sa sinabi ni Shin, binanggit ni Shin na mula rito ay magiging mahirap na ang daraanan, at tinanong si Kim kung sasama ba ito sa kanya. Nagulat si Kim sa biglang pagpipili ang lumitaw, saglit siyang napaisip, ngunit sa huli, pinili niyang pindutin ang join, upang magpatuloy sa susunod na yugto ng kanilang pakikipagsapalaran. Pero naisip naman ni Kim kung paano siya hindi pipili, paano niya ito matatanggihan. Bigla namang iniunat ni Shin ang kanyang kamay at sinabihan si Kim na mag-isip ng mabuti dahil kailangan niya ito,
Natawa naman si Kim at ginawa niya ito para pindutin ang join button, habang paulit-ulit na sinasabi ni Shin na pag-isipan niya muna, ngunit itinanggi ni Kim na hindi niya gagawin yun, kahit patuloy siyang kinukumbinsi ng NPC, sa kabila ng lahat, na natiling matigas si Kim sa kanyang desisyon. Dahil dito, napilitan si Shin na hugutin ang kanyang espada at ihanda ito para sa pag-atake. Wala nang magawa si Shin kundi tanggapin na mapipilitan siyang gumamit ng puwersa. Nakita ni Kim ang pagkabahala sa kanyang mukha habang pinipigilan niya si Shin na huwag gawin yun, sabay sabing nagbibiro lang siya at gagawin na niya ito. Ngunit huli na ang lahat, inilunsad na ni Shin ang kanyang pag-atake gamit ang buong lakas, at wala nang nagawa si Kim kundi mapamura na lang at tanggapin ang tama. Habang tumutulo ang dugo sa kanyang ilong, nagulat siya sapagkat hindi man lang siya nakaramdam ng sakit kahit tinamaan siya ng pag-atake mula sa isang level 70 na kalaban, nagtaka siya kung bakit ganoon. Pagkatapos, bigla niyang naalala ang isang quest kung saan nakatanggap siya ng atake mula sa isang level 40 na kalaban, naalala niyang may patakaran ng sistema, hindi maaaring lumaban ng isang manlalaro sa ganitong yugto laban sa isang mas mataas na antas tulad ni Shin, kaya naisip niyang ito marahil ay isang forced defeat o automatikong pagkatalo, katulad ng huling laban sa dulo ng mga ruin. Naisip ni Kim na kapag natalo siya, automatikong mag-a-activate ang pagpipilian para mag-join. Hinarap siya ni Shin at tinanong kung anong klase ng kakayahan ang mayroon siya, dahil sa kabila ng mga pag-atake, tila nasa maayos pa rin siyang kalagayan. Agad namang tinawag ni Kim si Gibo at sinabihan ito na huwag patayin si Shin, dahil nagpapanggap lamang silang magkaaway. Pagkatapos, ginamit ni Kim ang kakayahan ng Goblin na Rock Throw. Ngunit biglang napasigaw si Kim sa galit nang makita niyang hindi siya sinunod ni Gibo at tinamaan ito si Shin. Dahil sa nangyari, agad nilapitan ni Kim ang NPC at tinanong kung ayos lang ito. Ngunit natigilan siya nang makita ang malaking butas sa dibdib ni Shin dahil sa ginawa ni Gibo. Mahinang sinabi ng NPC, umunlad na talaga siya, at iyon ay isang napakahusay na tira. Nagulat si Kim nang bigla siyang i-teleport ng sistema, nasa bingit siya ng kapahamakan at napatitig sa paligid, sabay tanong sa sarili, paano niya makukuha ang quest ngayon? Pagkarating niya roon, kaagad niyang inutusan si Gibo na gamitin ang lightning dash. Agad namang tinamaan ni Gibo ang malaking scorpion, naisip ni Kim na isa itong halimaw na madalas niyang makita sa disyerto, malapit sa mga guho, ngunit nagulat siya nang mapansin niyang may ibang umaatake habang ginagamit ni Gibo ang kanyang lightning dash. Sa sandaling yun, napatingin ang isang adventurer na katabi niya, isang magician na nasa level 41, nagtaka ito kung bakit bigla na lang lumitaw si Kim sa kanyang lugar, samantala, napaisip naman si Kim kung bakit ganoon kataas ang kompetisyon para lamang sa isang halimaw na basura, hindi pa rin siya nakapatay kahit isa. Habang nagtatakbuhan ng mga scorpion sa ilalim ng disyerto, nainis si Kim, hindi siya makapaniwala na sa isang open field dungeon ay may kanya-kanyang nasasakupan. Doon niya napagtanto na natapos na pala ang kanyang quest at wala na siyang gaanong oras bago ang pag-ayos ng bug patch, wala na siyang magawa kundi mapakuyom na lang ang kanyang mga ngipin sa inis. Habang ubos na rin ang oras at hindi na niya ma-enjoy ang kapangyarihan ng goblin. Biglang umatake ang isang adventurer gamit ang kanyang lightning bolt, nanlaki ang mga mata ng lalaki sa gulat, nang makita niyang bigla na lamang natapos ang malaking scorpion sa kanyang harapan, hindi niya tuloy ito nasubukang patayin. Dahil dito, nainis ang adventurer at galit na sinigawan si Kim, tinatanong kung bakit siya naroon sa kanyang lugar. Napuno naman si Kim ng matinding kabiguan, kaya't binaling niya ito sa adventurer. Galit na galit niyang inaktibo ang kanyang PK mode, nang makita ng adventurer ang reaksyon ni Kim, agad nitong ibinigay sa kanya ang lugar. Pagkatapos noon, napansin ni Kim sa kanyang window system na tumaas na ang kanyang level sa 44. Ngunit nang makita rin niya ang kanyang pera, nasa 6,837 gold lang ito, napagtanto niyang nagkakamali siya, kahit matapos ang ilang araw ng pagfa-farming sa buong lugar, hindi pa rin siya nakakaipon ng kahit 1,000,000 won. Napamura si Kim sa pagkabahala, ang perang taglay niya ngayon ay hindi sapat, ang mga halimaw na basura tulad nito ay nagbibigay lamang ng mga baryang gantimpala, ang kailangan niya ay isang panibagong multi-million na panalo, tulad nung pinatay niya ang Geiger na halimaw. Dahil dito, lalo siyang naging desperado na makapasok sa mas mataas na antas ng dungeon, inisip niyang ang pagkakaroon ng goblin ay dapat sanay magbago ng kanyang buhay, ngunit bakit, sa kabila ng lahat, nandito pa rin siya sa parehong lugar. Habang muling naalala niya si Sanrio. Lalo na niyang naalala ang sinabi ni Sanrio sa kanya, na kahit gustuhin man niyang pumasok sa isang malakas na dungeon, ang lahat ay nasa ayos. Dahil dito, napaisip si Kim na kahit pa nakakuha siya ng isang summon na kayang one-shot ang kahit anong halimaw,
Tila nasasayang lamang ang kanyang oras, naipit siya sa isang lugar na puno ng mga basura, katulad ng kinamumuhian niyang sitwasyon. Nabalik din sa isip niya ang mga sinabi ni Sanrio noon. Ngayon, kumakalat ang balita na may natuklasang nakakamatay na patch, isang bug na nakaaapekto sa mga summons at mga summoner. Napagtanto ni Kim na kung agad itong maayos, maaaring mawala sa kanya ang lahat. Hindi niya maiwasang isipin na hindi ito patas, at tila nagkakaisa ang buong mundo upang sirain siya. Habang naguguluhan si Kim sa mga nangyayari, napahawak siya sa kanyang ulo, sigurado siyang may sumusumpa sa kanya, sapagkat imposibleng mangyari ang ganitong kamalasang sunod-sunod. Napamura siya sa sobrang inis, ngunit hindi niya napansin na sa kanyang likuran ay may isang figurang tahimik na lumapit, may hawak na isang bato. Nagulat si Kim nang biglang automatikong maaktibo ang kanyang PK mode. Ilang sandali pa, isang malakas na hampas ang tumama sa kanyang ulo, sa mismong sandaling yun, tuluyan siyang nawala ng malay. Matapos ang insidenteng yun, bigla na lamang nagising si Kim sa isang hindi pamilyar na lugar. Nagulat siya nang makita niyang katabi niya si Sanrio, na agad namang nagsalita at tinanong siya, anong ginagawa niya rito na hindi naman siya ang kanyang babysitter. Napatingin si Kim sa kanya na may pagtataka, lalo na nang sabihin ni Sanrio na dumaan siya sa hirap sa paggaling at sa sakit na naranasan niya, at ito lang daw ang tanging pasasalamat na matatanggap niya mula kay Kim. Ibinanggit pa ni Sanrio na maswerte si Kim dahil napadaan siya malapit nang ito ay nawawala ng malay. Tinanong pa niya ito kung nakipagtalo ba siya sa isang tao. Pagkarinig ni Kim sa mga salitang yon, bigla siyang napatigil at nanlaki ang mga mata sa gulat. Naalala niya ang mga pangyayari bago siya mawala ng malay, ang pag-aktibo niya ng kanyang PK mode at ang biglaang pagsisimula ng labanan. Mabilis siyang napatayo, napamura sa galit, at napaisip kung sino ang taong nagtangkang umatake sa kanya. Dahil sa sobrang inis, agad niyang inakay si Gibo at sinabing aalis na sila dahil may utang pa silang kailangang bayaran. Ngunit bago pa sila makalayo, tinanong siya ni Sanrio, paano niya mahahanap ang taong yun kung hindi man lang alam niya kung sino ang umatake sa kanya, may nagawa ba siya para makuha ang puot ng isang tao? Napatingin si Kim sa kanya at napaisip sa salitang puot, habang nililinaw naman ni Sanrio na kung wala naman siyang ginawang masama, bakit may nag-ambush sa kanya nang walang dahilan? Ipinaliwanag pa ni Sanrio, na hindi tulad ng sa ibang laro kung saan maaaring nakawan ng mga manlalaro ng pera o gamit, wala namang makukuhang kapalit sa ganitong gawain, maliban na lamang kung may matindi talagang galit sa kanya ang gumawa nito. Naisip tuloy ni Kim kung sino ang maaaring may galit sa kanya, at agad niyang naalala ang lalaking si Han Ji-moon. Ngunit binanggit ni Sanrio, na kung iisipin, tila malabo naman na ang isang taong tulad ni Chairman Han Ji-moon ang gugugol ng oras para lamang guluhin siya. Napailing si Kim sa inis at galit nang marinig yun. Sinabi pa ni Sanrio na kung wala siyang mga pinaghihinalaan, mabuting sumuko na muna siya sa paghiganti, dahil minsan, may mga bagay talagang nangyayari nang hindi mo inaasahan, tulad na lamang ng mga taong biglang bumabangga sa balikat niya sa daan, o mga ibong nahuhulog sa tabi niya. Ganito raw talaga ang buhay. Sa narinig niyang yon, sumiklab ang inis at galit ni Kim, lalo siyang nainis sa sarili niya. Bakit nga ba ito nangyayari sa kanya? Tumayo naman si Sanrio at sinabi kay Kim na sa ngayon, dapat ay ituon muna niya ang pansin sa kung ano ang nasa harapan niya. Nabigla si Kim sa kanyang narinig, lalo na nang tanungin siya ni Sanrio kung wala ba siyang ibang gagawin. Binanggit din ni Sanrio ang tungkol sa paparating na patch day, at labis itong ikinabahala ni Kim. Naisip niya tuloy na malapit nang matapos ang buhay ng kanyang summon na si Gibo, hindi man niya alam kung sino ang tunay na kalaban, alam niyang kailangang maghintay muna ang kanyang paghihiganti. Ipinilit niyang sa ngayon, pera at mga quest muna ang dapat niyang unahin. Ngunit bigla niyang naalala ang isang bagay, agad niyang ipinagtapat kay Sanrio na napatay niya si Shin. Ipinaliwanag naman ni Sanrio na huwag siyang mag-alala, dahil kahit pumanaw ang isang NPC, hindi siya mawawala ng mga misyon, muling lilito lang ito sa parehong lugar. Dahil doon, galit na sinigawan ni Kim si Sanrio, tinatanong kung bakit hindi niya agad sinabi sa kanya ang tungkol doon, agad din niyang kinumusta kung nakita ba ito ni Sanrio ngayon. Ngunit sa sandaling yon, biglang may sumagi sa isip ni Kim, tinawag niya si Sanrio na pathetic one, ngunit itinaman naman siya nito at sinabing, siya si Sanrio. Binanggit naman ni Kim na kailangan niyang makalikom ng 2 bilyon, at tinanong kung posible bang magawa yun sa pamamagitan lamang ng paglinis ng mga quest bago pa dumating ang araw ng patch. Sinabi naman ni Sanrio na ang kapangyarihan ng kanyang summon ay tunay na kahanga-hanga, at marapat lamang itong tawaging pinakamalakas, ngunit sa loob ng dungeon, may mga bagay na hindi kayang resolbahin ng lakas lamang, may mga pagbabago rin na wala sa kanyang kontrol.
Ipinaliwanag pa ni Sanrio na ang pagtatapos ng isang dungeon sa loob lamang ng isang araw ay napakahirap. Karaniwan, tumatagal ito ng 2 o 3 araw, minsan pa nga ay 1 linggo, bago tuluyang malinis. Kaya kung ganoon kahirap, gaano pa kaya katagal bago niya maabot ang mas mataas na antas ng dungeon na kanyang minimithi? Sa totoo lang, ni siya mismo ay hindi makapagsabi ng tiyak. Sa narinig niyang yun, gumuho ang pag-asa ni Kim, na pagtanto niyang ito na ang katapusan ng kanyang pangarap. Napakuyom siya ng kamao habang nanginginig sa inis at panghihinayang, lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng pagsisikap niya upang makamit ang pagkakataon, tila mauuwi lamang sa wala. Bumuhos ang matinding luha ni Kim, alam niyang sa simula pa lang, nakatakda na ang kanyang kapalaran. Nang ibalita ang petsa ng patch, alam na niya, tapos na siya. Naalala niya ang sandaling sinabi niya noon na wala siyang pakialam kung isang bug lang ang dahilan ng kanyang lakas. Ang mahalaga ay mauna siya sa high-level dungeon bago maayos ang sistema at mas ulit ang pagkakataon. Plano niyang samantalahin ang bug ng kanyang summon hanggang sa ito'y maayos. Ngunit sa kasamaang palad, hindi man lang niya narating ang high-level dungeon, halos hindi na niya ito maabot. Naisip niya, tapos na nga ang lahat, kung wala ang kanyang goblin, wala rin siyang magagawa. Napagtanto niyang ang lahat ay tuluyan ang nagwakas para sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin yun, bigla na lamang na-activate ang PK mode, walang babala, sinampal siya ni Sanrio sa mukha, at bumaba ang kanyang life point sa 132. Biglang natauhan si Kim sa ginawa ni Sanrio. Ngunit napamura siya sa inis, iniisip kung bakit nito ginagawa yun, gusto ba talaga nitong mamatay? Galit namang sinigawan ni Sanrio si Kim at sinabihang umayos ito. Habang napahawak si Kim sa kanyang mukha, nagulat siya nang sabihin ni Sanrio, kung mahulog ka sa ganitong sitwasyon, ano na ang mangyayari sa Eviton Guild? Ipinaliwanag ni Sanrio na kahit sa oras na ito, ang Eviton Guild ay patuloy na nakikipaglaban upang hindi matalo, upang ipagkait ang tagumpay sa mga nakatagong dungeon. Ginagawa nila ito ng buong puso, at malaki ang bahagi ni Kim sa kanilang pagsisikap. Binanggit din niya na hindi sila maaaring manalo nang wala si Kim, bawat isa sa kanila ay nakikipaglaban ng buong puso upang makamit ang tagumpay. Sino man sa kanila, kailangan nilang maging alerto at laging magbantay laban sa kalaban, ang tinatawag nilang karibal. Nilinaw ni Sanrio na hindi ang kanyang goblin ang karibal ng Eviton Guild, kundi siya mismo. Ngunit inisip pa rin ni Kim na wala siyang halaga kung wala ang kanyang goblin. Matapos iyon, sinampal muli ni Sanrio si Kim sa mukha, nainis si Kim at sinabi, pwede bang itigil na niya ang pagsampal sa kanya? Dahil doon, tuluyan siyang bumagsak sa lupa, ngunit sa pagbagsak niya, bigla niyang binigkas ng tama ang pangalan ni Sanrio. Nagulat si Sanrio sa narinig, sa wakas ay tama ang pagbigkas ni Kim sa kanyang pangalan. Namula naman si Kim sa hiya at mahina niyang binigkas ang salitang, salamat. Nagulat doon ang matanda, ngunit sumilay ang bahagyang ngiti sa kanyang mukha, inabot niya ang kamay kay Kim at sinabing, huwag niyang pagsisihan ang kanyang sinabi, kalaunan, ngunit pinatahimik lang siya ni Kim. Samantala, bago pa nangyari ang lahat, patuloy na nagla-livestream si Catherine, ipinahayag niya sa mga manunood na nasa loob siya ngayon ng Heaven's Door para sa isang misyon, ang hindi matamaan kahit isang beses ng mga halimaw. Ngunit napaisip siya, paano siya hindi matatamaan kahit isang beses? Hindi naman siya profesional na mage streamer. Napamura siya sa inis, dahilan upang magulat ang isang manunood sa kanyang biglang pagmumura. Ngunit natawa lang si Catherine at sinabing hindi naman talaga siya marunong magmura, hindi rin niya alam kung bakit niya yun nasabi. Gayunpaman, sa laban niyang ito kontra sa sobrang bilis na halimaw na lightning dash, sinikap ni Catherine na hindi matamaan sa misyon, itinataya niya ang 10,000 para sa misyong ito, kaya't kailangan niyang magtagumpay. Sa sandaling yun, nakatayo si Catherine sa isang malawak na disyerto, nagtaka siya at napangiti ng may halong inis nang mapansin niyang walang kahit isang halimaw, napakapayapa ng mundong yun. Hindi nagtagal, mula sa hindi kalayuan ay may isang adventurer na nagsalita, sinabihan siya nitong mali ang napuntahan niya kung naghahanap siya ng lugar para mangaso. Ipinaliwanag ng lalaking magician na tinatawag ang lugar na ito na Land of Death, wala nang mga halimaw dito, maging mga manlalaro ay bihira na ring makita. Ikinwento rin niya na noong araw, ang lugar na ito ay isang masiglang pook panghuhuli ng mga halimaw, maraming manlalaro ang bumibisita rito, nagsisigawan, nagtutulungan, at nagdiriwang sa bawat tagumpay, masasaya ang mga araw na yon. Ngunit may isang araw, biglang lumitaw ang isang lalaki, nagulat si Catherine at nagtanong kung sino yun, sabi ng magician, basta na lang itong nagpakita at binura ang pinagmulan ng lahat ng halimaw sa lugar na ito.
Ilang sandali lang, isang napakalaking scorpion ang biglang lumitaw mula sa ere. Nagulat si Catherine sa laki nito, higit pa sa kanyang inaasahan, ipinaliwanag ng magician na kapag muling nabuhay ang mga halimaw, karaniwan itong nangyayari ng biglaan. Hindi pa man natatapos magsalita ang magician at bago pa man tuluyang lumapag sa lupa ang halimaw, ay agad itong tinapos ng isang lalaki sa isang tirang napakalakas. Napanganga si Catherine sa gulat nang biglang mag-abiso ang sistema, tagumpay ang kanyang misyon na hindi matamaan laban sa lightning dash. Tulad ng sinabi ng magician, sa oras na muling mabuhay ang mga halimaw dito, agad silang nagiging biktima ng lalaking iyon. Agad namang itinuro ng magician ang kinaroroonan ng lalaki. Sinabi niyang kung hindi ito masaya sa nangyayari, harapin na lamang ito, dahil hindi siya nagtatago o tumatakbo. Mabilis na lumingon si Catherine at sa malayo ay nakita niya ang dalawang figure. Nakita niyang nakatayo si Kim, habang si Sangrio naman ay may hawak na ladrilyo, handang umatake. Mula sa likuran ni Kim, habang wala itong kamalay-malay, biglang lumitaw si Sangrio at buong lakas na hinampas siya sa ulo gamit ang ladrilyo. Nagulat si Catherine sa kanyang nakita, hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari, na may biglang umatake kay Kim mula sa likuran. Pilit niyang tinititigan ng lalaking nakatayo sa di kalayuan, hanggang sa bigla siyang may naalala, parang nakita na niya ang lalaking ito noon. Pinilit ni Catherine na alalahanin kung saan, sigurado siya na nakita na niya ito sa isang lugar, isang kalbo at matandang lalaki ang imahe sa kanyang isip. Maya-maya, biglang lumaki ang kanyang mga mata nang maalala niya kung saan niya ito nakita. Noon, may isang matandang lalaki na nag-abot ng isang bagay sa kanilang grupo, isang nagbebenta ng pre-knowledge information, at ngayon, napagtanto niyang yun ang parehong lalaki, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit sinusundan nito si Kim. Samantala, habang tumatakbo si Sangrio palayo habang pasan si Kim, napaisip siya kung paano nagsama ang dalawang yun. Biglang naisipan ni Catherine na sundan sila, ngunit napakalayo na ng pagitan nila. Ilang sandali pa, lumabas sa window system ang kanyang tagapaglingkod, natarante ito at labis na nabahala sa nangyayari dahil bigla na lamang nawala ang kanyang livestream, agad nitong pinayuhan si Catherine na tawagan ang mga pulis at ang mga special forces. Ngunit kalmado lang siyang sumagot, sinabihan niya ang tagapaglingkod na huwag gumawa ng ingay at manahimik muna, ipinahayag ni Catherine na ito ang perpektong oras upang kumilos, may pakiusap siya rito, hanapan siya ng isang taong mahusay sa pagsubaybay, at ipasundan ang lalaking yun, habang nakatingin sa malayo, mariing sinabi ni Catherine na wala siyang pakialam kung gaano kalaki ang halaga, ang mahalaga ay mabilis at maaasahan ang taong gagawa ng trabaho.